Hello guys! So this is me again, Janelle's Vlog. So for today's video is gagawa ako ng tutorial about kung paano ba natin ito turn off ang mga delikadong settings sa ating iPhone. Pero bago po tayo magpatuloy sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe na kayo and then huwag kalimutan i-click ang bell button para maging update kayo sa aking mga pinopost na mga videos like tutorial and of course review. So guys, nagre-review pala ako ng mga application na bagong-bago at saka yung hindi nyo pa alam kung paano ba siya gawin. At nagtuturo po ako, gumagawa ako ng tutorial about sa mga application about side app and etc. So guys, let's start. So, ito yung mga kailangan natin i-turn off na mga delikadong settings sa ating iPhone. So, first natin na gagawin guys is pupunta lang tayo sa settings ng ating iPhone. Tapos, hanapin natin ang privacy and security. So, ayan, drag lang natin guys. Hanapin natin si privacy and security. At pindutin natin ito si privacy and security. Ayan guys. At pag nandito na tayo sa loob ng privacy and security is pindutin natin itong si tracking. Ayan. Ang gagawin lang natin ay ito turn off lang natin itong si allow apps to request to track. So ayan, atin siyang ito turned off. Ayan. So pag na-click na po natin itong si allow apps to request to track is ganito yung lalabas. So ang ating pipindutin ay itong si ask apps to stop tracking. Ayan, pinutin natin siya. Ayan, so sa nakikita nyo guys, itong mga application na na-download ko dito sa aking cellphone ay naka-turn off na po siya. By the way guys, ang cellphone ko po ay si iPhone 12 Pro Max. So, any type of iPhone. So, pwede mo siyang, itong tutorial na ito is pwede mo siyang magamit sa any kind of, any model of iPhone. So, ayan guys, na-off na po natin itong si allow apps to request to track. So, need lang po natin talaga siya i-turn off guys para hindi tayo matrack ng mga developer ng application na mga ginagawa natin sa mga cellphone natin. So, ayan, para iwas hacking na po ito. So, para hindi tayo ma-hack ng mga developer ng application na ating dina-download sa ating iPhone. So, ang pangalawa guys is dito pa rin sa settings ng ating iPhone. So, first natin na gagawin is punta lang tayo sa Apple ID. Ayan. Ayan, dito sa ating Apple ID. Ayan guys. So, pag nandito na tayo sa Apple ID natin is pindutin lang natin itong personal information. Ayan, click natin ang personal information. Wait lang natin guys kasi naglo-loading pa siya. So, ayan guys, nandito na tayo sa loob ng personal information. At pagkatapos is pindutin natin itong si communication preferences. Ayan, pindutin natin siya. And pag nasa loob na tayo ng communication preferences is may makikita tayo dito na announcements and of course the apps, music, TV and more. So kailangan lang natin itong i-turn off. Ang dalawang ito is kailangan natin silang i-turn off. Ayan, wait lang natin. At saka itong isa. Wait lang natin guys. Sobrang loading po niya.
O, ayan. Tapos na, guys. So, guys, kailangan talaga natin i-turn off itong si communication preferences para maiwasan natin ang Apple spamming. Kung saan, nagpapadala sila ng mga recommendation of software and more na hindi naman natin kailangan. So, kailangan natin siyang i-turn off. So, isa po ito sa dahilan, guys, na yung cellphone mo is madaling mapuno. So, kailangan i-turn off po natin itong si communication preferences. So, ang pangatlo natin na gagawin, guys, syempre, dito pa rin sa settings ng ating iPhone. So, ayan. So, punta lang tayo dito sa ilalim. Ayan, ito yung settings natin. Tapos, i-drag natin siya pababa. At hanapin lang natin si Safari. So, ayan, hanapin lang natin si Safari. Where is Safari? Nasaan si Safari? Hindi natin makita si Safari. Siguro, nandito siya. Ayan. Nandito pala siya sa apps na album. So, ayan, guys. Dito tayo kay Safari. Sa pinakaibaba, so, ito na po si Safari, guys. I-click natin itong si Safari. At ayan, nandito na tayo sa loob ni Safari at dito sa pinakapaba, makikita po natin dito ang Advanced. So, hanapin natin itong si Advanced. Where is Advanced? Ayan, sa pinakababa talaga siya, guys. Nasa dulo talaga siya, guys. So, itong si Advanced ay i-click natin itong si Advanced. Ayan, click natin. At pagkatapos, pag nasa loob na tayo ni Advanced, is ito turn off lang natin ang privacy preserving ad measurement. Ayan. I-click po natin itong si privacy preserving ad measurement. Ayan. I-turn off natin yan. So, ayan, na-turn off na po siya. So, guys, kailangan ma-turn off natin itong si privacy preserving ad measurement kasi delikado po ito. Kailangan i-turn off para maiwasan ang pagtatrack ng mga developer ng mga apps na dinadownload natin dito sa ating iPhone. So, pang-apat, sa settings pa rin tayo, guys. So, ayan, balik tayo doon sa settings. Sa pinaka-main po nitong settings. Ayan. Balik tayo dito. At punta tayo ulit sa privacy and security. So, hanapin natin ulit si privacy and security. Ayan, click natin si privacy and security. At dito sa pinakababa ay makikita natin itong si Apple advertising. Ayan, hanapin natin si Apple. Ayan. So, ito si Apple advertising ay pipindutin natin ito. Ayan, Apple advertising. At i-turn off ang personalized ads. So, ayan, sa nakikita nyo, guys, itong sa personalized ads, yes, naka-turn on po siya. So, ang nakalagay dito, turning off personalized ads will limit Apple's ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive. So, ayan, i-click natin siya para ma-turn off. Ayan, guys. So, kailangan i-turn off natin sa personalized ads para hindi tayo agad makakonect sa mga unknown Wi-Fi server na hawak ng mga hackers. So, para maiwas tayo sa mga
hack, guys. So, ayan guys, napaka-simple lang po talaga niyang gawin. So, sundin nyo lang po ang mga step by step na ginawa ko para makaiwas tayo ng mga hacking, spamming, yung ganon. So, guys, ito talaga yung mga delikadong mga settings sa ating iPhone na kailangan nating i-turn off. So, ayan guys, napakasimple lang po talaga niyang gawin. I hope na makatulong ito in the near future. Okay guys, thank you for watching. Once again, this is me, Janelle's Vlog. Bye!